Ka-amazing! Bilang isang bansang binubuo ng mahigit 7,000 isla, hindi mabubuhay ang ekonomiya ng Pilipinas nang walang mga barkong araw-araw na nagdadala ng pagkain, sasakyan, construction materials, kagamitan, produkto at milyon-milyong pasahero. Kaya sa video na ito, alamin natin ang mga pinakamalalaking domestic shipping lines sa Pilipinas. Pero paalala, ang ranking na ito ay batay sa pinagsamang laki ng fleet, kabuuang tonnage at cargo capacity, dami ng ports of call, saklaw ng passenger at freight services, at pangkalahatang presensya sa industriya hanggang 2026. Ang GRT ay sukatan ng kabuuang enclosed internal volume ng isang barko at hindi eksaktong bigat nito. Samantala, ang DWT o deadweight tonnage ay tumutukoy sa bigat ng kargamento, gasolina, tubig, supplies, pasahero at crew na kayang dalhin ng barko. Sa container shipping naman, ginagamit ang TEU o 20-foot equivalent unit, katumbas ng isang standard na 20 talampakang container van. Kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, Carlos A. Gothong Lines Incorporated, o mas kilala sa tawag na CAGLI. Maaaring mas maliit na ngayon kaysa sa ibang kumpanya sa listahang ito, ngunit isa ito sa pinakamakasaysayang pangalan sa Philippine shipping. Nagsimula ang kwento nito kay Don Carlos A. Gothong Sr. na dumating sa Pilipinas mula China noong 1910 at kalaunan ay nagtayo ng negosyo sa Leyte at Cebu. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, pumasok ang pamilya sa shipping sa pamamagitan ng pagbili at pagkukumpuni ng mga lumang cargo vessel. Pagsapit ng dekada 1950, umabot umano sa mahigit 30 barko ang kanilang fleet na naghahatid ng kopra, abaka, mais at iba pang kalakal sa iba't ibang panig ng bansa. Noong April 1973, formal na itinatag ni Alfredo D. Gothong ang Carlos A. Gothong Lines Incorporated bilang pagpapatuloy sa negosyo ng kanyang ama. Isa sa pinakamahalagang ambag nito sa kasaysayan ay ang pagpapakilala ng modernong roll-on, roll-off operation sa Pilipinas noong 1978. Sa halip na mano-manong buhatin ang libu-libong sako at kahon, maaaring direktang pumasok ang mga truck at sasakyan sa barko gamit ang ramp. Noong 1996, nakipagsanib ang CAGLI sa William Lines at Aboitiz Shipping upang mabuo ang WG&A na naging isa sa pinakamalalaking shipping conglomerate ng bansa. Pagkatapos nito, naging mas limitado ang direktang operasyon ng CAGLI kumpara sa kasagsagan nito. Pagsapit ng 2026, may mga opisina pa rin ang Gothong Shipping Network sa Cebu, Manila, Cagayan de Oro at Tacloban. May inilunsad ding Gothong Seabus Project na naglalayong magbigay ng water transport alternative sa pagitan ng Mandaue City at Lapu-Lapu City. Mahalagang linawin na ang Gothong Southern Shipping Lines na itinatag ni Bob D. Gothong noong 2005 ay isang hiwalay ngunit kaugnay na kumpanyang nagmula pa rin sa parehong family legacy. Dahil mas maliit na ang aktual na direct fleet at route network ng CAGLI kaysa sa dating kalagayan nito, inilatag natin ito sa number 10. Ngunit pagdating sa kasaysayan at impluwensya, isa itong tunay na alamat ng Philippine shipping. Number 9. Homalia Shipping Corporation. Ito ang isang shipping company na nakilala sa mga maikling ngunit napakahalagang inter-island routes. Hindi man ito kayang tapatan ang dambuhalang cargo fleet ng mga nasa itaas ng listahan. Malaki ang papel nito sa pag-uugnay sa mga komunidad at tourist destinations na walang direktang tulay o mabilis na land connection. Kabilang sa mga rutang na iugnay sa operation nito ang Danao Consuelo sa Camotes Islands, Cebu Ormoc at iba pang koneksyon sa Central Visayas, pati na ang mabilis na biyahe sa pagitan ng El Nido at Coron sa Palawan. Isa sa pinakakilalang serbisyo nito ay ang El Nido Coron Connection. Ayon sa opisyal na booking platform ng kumpanya, tinatayang 3.5 oras lamang ang biyahe sa rutang ito at ang nakalistang regular na pamasahe ay humigit kumulang 2,800 pesos. Bagaman maaaring magbago ang presyo depende sa petsa, availability at fuel surcharge. Mahalaga ang rutang ito dahil dati ay kinakailangang bumiyahe ng mas matagal o sumakay ng eroplano ang mga turistang nais puntahan ang parehong El Nido at Coron.
Mayroon ding passenger at vehicle services ang Humalia sa ilang short-distance routes kaya nakakatulong ito sa turismo, kalakalan at araw-araw na paglalakbay ng mga residente. Kailangang itama ang impormasyong nagsasabing pangunahing naglalayag ang Humalia sa pagitan ng Manila, Quezon at Camotes. Ang mas malinaw na presensya nito ngayong 2026 ay nasa Cebu, Camotes, Ormoc at Palawan connections. Mas maliit at mas regional ang network nito kumpara sa Togo, Super Shuttle Roro at PSACC. Ngunit ang lakas ng Humalia ay nasa mabilis at madalas na short-haul service. Sa mga isla kung saan ang isang ferry route ang maaaring maging pangunahing daan papunta sa ospital, paaralan, palengke o trabaho, ang maliit na barko ay kasing halaga rin ng isang malaking cargo vessel. Number 8. Cocalyong Shipping Lines. Ito ay isang Cebu-based passenger at cargo shipping company na nagsimula sa unang paglalayag nito noong December 8, 1989. Sa loob ng mahigit 3 dekada, naging pamilyar ang pangalang Filipinas sa mga pantalan ng Visayas at Mindanao dahil halos lahat ng barko nito ay gumagamit ng pangalang ito. Sa opisyal na company profile nito, nakalista ang 8 Roro vessel, kabilang ang MV Filipinas Ozamis, MV Filipinas Iligan, MV Filipinas Cagayan de Oro, MV Filipinas Butuan, MV Filipinas Surigao del Norte at MV Filipinas Dinagat. Cebu ang pangunahing hub ng Cocalyong at mula rito ay naglalayag ang mga barko patungong Cagayan de Oro, Calbayog, Dapitan, Dumaguete, Iligan, Iloilo, Maasin, Masbate, Nasipit, Ozamis, Palumpon, Surigao, Talibon at Ubay. Depende sa umiiral na weekly schedule. Ang ilan sa mga barko nito ay RoPax vessels. Ibig sabihin, sabay na nakakapagsakay ng pasahero, sasakyan, container van at iba pang rolling cargo. Sa Cebu, karaniwang ginagamit nito ang Pier 1 habang may hiwalay na docking arrangement para sa ilang Cebu Cagayan de Oro voyages. Bukod sa passenger travel, mahalagang bahagi ng negosyo ng Cocalyong ang cargo at containerization. Tinutulungan itong makarating sa maliit na lungsod ang bigas, gulay, grocery products, appliances, sasakyan, construction supplies at iba pang pangunahing pangangailangan. Hindi kasing lawak ng nationwide network ng to-go ang serbisyo nito, ngunit napakalakas ng presensya nito sa Visayas at Northern Mindanao. Kilala rin ito sa pagkakaroon ng economy, tourist at cabin accommodations, pati mga barkong kayang tumanggap ng pribadong sasakyan at commercial trucks. Dahil sa solid na regional network at 8 Roro fleet, pasok ang Cocalyong sa number 8. Narito na tayo sa number 7, Kawomazing, Light Shipping Corporation o Light Ferries. Nagsimula ang Light Shipping Corporation noong 1990 sa pangunguna ng Boholanong negosyante na si Lucio E. Lim Jr. Ang kauna-unahang barko nito ay ang LCT St. Mark, isang 175 gross ton landing craft na nag-uugnay sa Loon, Bohol at Argao, Cebu. Maliit man ito kumpara sa mga barko ngayon, kaya nitong magsakay ng 4 na 10-wheeler truck, 5 kotse at hanggang 70 pasahero. Mula sa simpleng rutang yon, lumawak ang kumpanya at naging isa sa pinakamahalagang Roro operator sa Visayas at Mindanao. Ayon sa opisyal na company profile, nagpapatakbo ang light ferries ng humigit kumulang 20 Roro cargo passenger vessel. Ang flagship na MV Light Ferry 8 ay kayang tumanggap ng halos 800 pasahero at hanggang 18 truck. Kabilang sa mahalagang rutang pinaunlad ng kumpanya ang Loon, Argao, Samboan, Dapitan, Toledo, San Carlos, Hagna, Cagayan de Oro, Cebu, Tubigon, Cebu, Hitafe, Cebu, Tagbilaran at mga koneksyong patungong Siquijor at Misamis Occidental. Nagbabago ang aktual na vessel assignment at schedule depende sa maintenance at kondisyon ng panahon. Malaking bahagi ng tagumpay ng light ferries ang pagsuporta nito sa Strong Republic Nautical Highway at sa paglalakbay ng mga provincial bus, delivery truck, private vehicle at motorcycle sa iba't ibang isla. Sa halip na ibaba at muling ikarga ang laman ng truck, maaaring direktang sumakay ang buong sasakyan sa Roro vessel. Nagbibigay rin ito ng light box at cargo services para sa package at commercial shipments. Dahil sa dami ng barko, lawak ng Vismin routes at mahalagang papel sa road and sea logistics, karapat-dapat ang light ferries sa number 7.
Number 6, TransAsia Shipping Lines. Amazing! Itinatag ito noong March 25, 1974 bilang Solar Shipping Lines Incorporated. Noong October ng parehong taon, pinalitan ito ng pangalang TransAsia Shipping Lines sa pamumuno ni Julian G.C. Sr. Naging mahalaga ang kumpanya sa pagpapaunlad ng kalakalan sa pagitan ng Cebu at Cagayan de Oro, pati na rin ng Cebu, Butuan. Hindi lamang nito pinagsilbihan ang mga dati ng pantalan. Tumulong din itong paunlarin ang ilang ruta na kalaunan ay naging mahalagang sentro ng negosyo sa Visayas at Mindanao. Nito lamang 2026, may passenger ferry operations ang TransAsia sa Cebu, Cagayan de Oro, Iligan, Iloilo, Masbate, Ozamis at Tagbilaran. Ang freight division nito ay mas malawak at nagdadala ng containerized, breakbulk, palletized, refrigerated at rolling cargo patungong Manila, Cebu, Davao, General Santos, Zamboanga at iba pang Vismin ports. Tumatanggap ito ng 10-foot, 20-foot at 40-foot container vans, reefer vans, heavy equipment, bus, truck at pribadong sasakyan. Ang mga freight nitong galing sa Manila ay cargo only at hindi tumatanggap ng ordinaryong pasahero. Pinakamalaking simbolo ng modernization ng kumpanya ang MV TransAsia 21. Ang barkong ito ay may haba na halos 123 meters, gross tonnage na humigit kumulang 8,971 at kapasidad na mahigit 1,000 pasahero. Dinisenyo rin itong magsakay ng mga bus, heavy trucks, container vans at refrigerated cargo. Sa kasalukuyan, aktibong ginagamit ang TransAsia 21 at TransAsia 10 sa madalas na Cebu, Cagayan de Oro service. Ang TransAsia ay bahagi ng Chelsea Logistics Group mula nang makompleto ang acquisition noong 2016. Dahil sa malaking Ropax vessel, freight network at mahigit 5 dekadang karanasan, nasa top 6 ito. At narito na tayo sa number 5, Amazing! Lorenzo Shipping Corporation. Ang Lorenzo Shipping Corporation ay itinatag noong October 17, 1972 ng Go family sa pangunguna ni Jose D. Go Sr. Hindi ito pangunahing passenger ferry company dahil nakatuon ito sa domestic inter-island cargo liner business. Nagsimula ito bilang breakbulk carrier kung saan pa isa-isang ikinakarga ang mga sako, kahon at bakal bago tuluyang lumipat sa mas efficient na containerized shipping. Sa ganitong sistema, mas mabilis at mas ligtas ang paglipat ng produkto mula sa truck, warehouse at container yard papunta sa barko. Batay sa pinakahuling detalyadong company disclosure na madaling ma-access, may 5 sariling barko ang Lorenzo Shipping at 3 karagdagang vessel sa ilalim ng transport service contract. Kaya 8 barko ang maaari nitong i-deploy. Ang kapasidad ng mga ito ay mula 426 hanggang 797 TEU at ang bilis ay nasa 11 hanggang 15 knots. Mayroon din itong forklifts, top lifts, trucks, container yards at warehouses upang makapagbigay ng mas kompletong cargo service. Nagdadala ito ng 20-foot at 40-foot dry containers, reefer cargo, heavy equipment, truck, sasakyan, bakal at iba pang non-containerized materials. Regular na pinaglilingkuran ng Lorenzo Shipping ang Manila, Cebu, Tagoloan, Davao, General Santos, Iloilo, Bacolod, Dumaguete, Zamboanga at Cotabato. Dahil cargo only ang pangunahing operasyon nito, maaaring hindi ito pamilyar sa ordinaryong biyahero. Ngunit napakalaki ng papel nito sa supply chain. Maraming produkto sa supermarket, factory, construction project at distribution center ang maaaring dumaan muna sa mga container vessel nito. Dahil sa nationwide cargo network, malalaking container ship at integrated port equipment, nararapat lamang ito sa number 5. Number 4, Solid Shipping Lines Corporation. Isa sa pinakamalalaking purong domestic cargo shipping company sa Pilipinas. Nakuha ito ng kasalukuyang mga may-ari noong November 1977 kasama ang 2 cargo vessel na may kapasidad na tig 1,800 DWT. Sa mga sumunod na dekada, pinalitan at dinagdagan nito ang fleet upang mapabilis ang paghahatid sa Mindanao. Noong 1991, nabigyan ito ng otoridad na maglayag ng 2 beses kada linggo sa Manila General Santos route. At noong 1996 naman, pinalawak ang operasyon sa Manila, Cagayan de Oro. Ngayong 2026, nakalista sa opisyal na website nito ang 9 na cargo vessel
na may pinagsamang kapasidad na humigit kumulang 57,529 DWT. Kabilang dito ang MV Solid Gem, Solid Harmony, Solid Unity, Solid Marine, Solid Ocean, Solid Sun, Solid Star, Solid Link at Solid Harbor. Ang ilan sa mga barkong ito ay may gross tonnage na mahigit 4,600 at kapasidad na nasa humigit kumulang 200 hanggang halos 300 TEU bawat isa. May mga barko rin itong bagong gawa sa Japan bilang bahagi ng Fleet Modernization Program. 3 pangunahing direct cargo liner service ang pinapatakbo nito: Manila, Davao, Manila, Manila General Santos, Manila, at Manila Cagayan de Oro, Manila. May terminals, container yards at warehouses ito sa Manila, Navotas, Davao, General Santos at Cagayan de Oro. Hindi nito kailangang huminto sa napakaraming pantalan dahil ang estratehiya nito ay direktang dalhin ang malalaking volume ng cargo sa pangunahing economic centers ng Mindanao. Sa pinagsamang 57,000 plus DWT at 9 na cargo ship, mas malaki ang tonnage nito kaysa sa maraming mas kilalang passenger ferry operators. Kaya pasok ito sa ating number 4. Number 3, Philippine Pan-Asia Carrier Corporation, o mas kilala rin sa tawag na PSAC. Dating kilala bilang Sulpicio Lines, itinatag ito noong 1973 at naging isa sa pinakamalalaking passenger at cargo operator sa Pilipinas. Pagkatapos ng serye ng malulubhang maritime accident na kinasangkutan ng dating passenger operations, tuluyan itong itinuon ang negosyo sa freight at container shipping. Sa kasalukuyan, hindi ito ordinaryong passenger ferry company. Isa itong napakalaking inter-island cargo carrier na nagdadala ng libu-libong container van sa mga pangunahing pantalan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa opisyal na 2026 fleet pages ng Pan-Asia Carrier, hindi bababa sa 15 vessel ang nakalista. Marami sa mga barkong ito ang may kapasidad na mahigit 550 hanggang 657 TEU. Ang isang barkong may 657 TEU capacity ay maaring magdala ng napakalaking dami ng pagkain, beverage, raw materials, appliances, agricultural products at industrial cargo sa isang biyahe lamang. May sarili ring malawak na container fleet ang PSAC, kabilang ang 20-foot at 40-foot dry vans, reefer containers at flat racks para sa malalaki o kakaibang hugis ng kargamento. Sinusuportahan ito ng reach stackers, prime movers, forwarding trucks, forklifts at container handling equipment. Naglilingkod ito sa Manila, Cebu, Bacolod, Iloilo, Cagayan de Oro, Davao, General Santos, Zamboanga, Cotabato, Puerto Princesa, Tacloban, Tagbilaran, Surigao at iba pang pangunahing ports. Dahil sa 15 malalaking cargo vessels at mataas na TEU capacity, nasa number 3 ang PSAC. At narito na tayo sa number 2, kaw-amazing! Asian Marine Transport Corporation o Super Shuttle RoRo, o kilala rin sa tawag na AMTC, ang operator ng Super Shuttle RoRo, Super Shuttle Ferry at Shuttle Fast Ferry. Itinatag ito sa Cebu noong 1999 at lumaki bilang isa sa pinakamalalaking RoRo at logistics operator sa Pilipinas. Hindi lamang pasahero ang dinadala nito, malaki ang focus nito sa rolling cargo tulad ng truck, bus, private vehicles, heavy equipment at cargo trailer. Dahil maaaring direktang pumasok at lumabas ang sasakyan sa barko, nababawasan ng oras at gastos sa manual cargo handling. Ayon mismo sa opisyal na website ng Super Shuttle RoRo, itinuturing ng kumpanya ang sarili bilang pinakamalaking ship tonnage owner at operator sa Pilipinas at nagsisilbi ito sa 32 ports of call. Ang network nito ay umaabot sa Luzon, Visayas at Mindanao at mahalaga sa paggalaw ng commercial trucks sa mga island crossing. May mga barko itong RoRo cargo vessel, Ropax Ferry at fast passenger craft, kaya kaya nitong pagsilbihan ang parehong logistic companies at ordinaryong biyahero. Sa pagdadala ng mga truck na may lamang pagkain, fuel supplies at construction materials at consumer products, isa itong tahimik ngunit napakalaking makina ng Philippine Logistics. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, kaw-amazing! Number 1. To Go Group, ang pinakamalaki at pinakakompletong integrated transportation at logistics provider sa Pilipinas.
Ang modernong To Go ay produkto ng mahabang kasaysayan ng mga kumpanyang tulad ng Aboitiz Shipping, William Lines, Gothong Lines, Negros Navigation at Super Ferry. Pagsapit ng 2026, subsidiary ito ng SM Investments Corporation at pinagsasama nito sa iisang grupo ang Sea Travel, Sea Freight, Express Delivery, Forwarding, Warehousing, Special Containers, Project Logistics at End-to-End Supply Chain Services. Sa opisyal na 2026 fleet listing, 9 na passenger-capable vessels ang nakapangalan sa To Go. MV To Go Masinag, Masigla, Masikap, Masagana, Maligaya, St. Michael the Archangel, St. Francis Xavier, St. Ignatius of Loyola at St. Augustine of Hippo. Ayon sa sea freight profile nito, may 9 na RoPax vessel at isang dedicated freight ang kumpanya. Mahigit 15,000 container vans at operasyon sa 20 ports of call. Dinadala nito ang passenger, private vehicle, bus, truck, containerized cargo, break bulk at refrigerated products sa iisang nationwide network. Naglalayag ang To Go mula Manila at Batangas patungong Cebu, Iloilo, Bacolod, Tagbilaran, Cagayan de Oro, Davao, General Santos, Zamboanga, Ozamis, Butuan, Dipolog, Dumaguete, Puerto Princesa, Coron, Odiongan at Siargao. Depende sa vessel schedule. Ang malalaking barko tulad ng To Go Masigla at To Go Maligaya ay dinisenyo hindi lamang bilang transport vessel, kundi bilang parang lumulutang na hotel na may cabins, restaurants, lounges, convenience stores at entertainment areas. Dahil pinagsasama nito ang nationwide passenger service, malaking cargo fleet, libo-libong containers, trucking, express delivery at logistics infrastructure. Ang To Go Group ang ating number 1, ang pinakamalaking shipping line sa Pilipinas ngayong 2026. Sa video na ito, ipinapakita ng mga shipping lines kung gaano kahalaga ang karagatan sa buhay at ekonomiya ng mga Pilipino. Sa bawat produktong nakikita natin sa grocery, bawat sasakyang dumarating sa probinsya, at bawat pasaherong nakakauwi sa kanilang pamilya. Maaaring may barkong naglayag ng daan-daang kilometro upang makarating ito sa tamang destinasyon. At tandaan, maaaring mag-iba ang ranking depende sa pamantayan. Kung passenger network at integrated logistics ang basihan, nangunguna ang To Go. Kung ship tonnage at ro-ro operation lamang, maaaring manguna ang Asian Maritime Transport. Samantala, kung container cargo capacity naman ang pag-uusapan, napakalakas ng PSAC, Solid Shipping at Lorenzo Shipping. Kaya mga ka-amazing, alin sa mga shipping line na ito ang nasubukan na ninyong sakyan o pagpadalhan ng inyong sasakyan at kargamento? I-comment lang ang inyong sagot sa comment section sa ibaba. At syempre, kung nais mo pa ng mga wow-amazing videos, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.